Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Maynila, ang magulong syudad na pinapangarap ng mga taga-probinsya at para sa kanila, isa itong paraiso. Hindi nila alam andito ang lahat ng klase ng tao at mga kampo ng demonyo ay nagkalat at handang sumagpang ng mga taong walang kakayahang lumaban. Maganda siguro sa Maynila, no? Maraming masasarap na pagkain. Oo, tsaka malalaking building at magagarang sasakyan. Sarap siguro makarating dun, no? Tapos, sasakay tayo sa malalaking bus at mamasyal sa park. Tapos, may fried chicken at sorbetes. Ang sarap, ano? Saad ng mga kabataang edad 10 pataas, ang magpipinsang nangangarap habang nasa taas ng burol at nakatanaw sa mga ilaw ng kanilang lungsod. Siya si Edgardo Ogador kung tawagin ng kanyang mga pinsan, ang pulubing tinulungan ng isang anghel sa lupa at nagbago ang buhay sa isang iglap lamang at patuloy lumalaban at magpahanggang ngayon naghahanap ng mga pulubing matutulungan sa lansangan. Dahil sa hirap ng buhay sa lugar kung saan siya ay sinilang, sa probinsya ng Bataan, sa malayong bundok sila lumaki at hindi niya makayanan ng hirap at pagod at maging ang gutom. Kaya ilan silang magpipinsan puro kalalakihan ang naglakas loob umangkas sa malalaking truck palabas ng Bataan at hanggang makarating sila sa Maynila. Sa apat na magkakasama, lahat sila lumaban sa init at ulan at maging sa masasamang tao na pilit silang ginagawan ng masama. Pilit silang hinahawakan ng mga sindikato at pinagmamalimos sa baklaran at sa Divisoria. Ilang taon din silang nakipagpatintero sa mga pulis at nakipaghabulan sa mga tanod at traffic enforcer habang tumatakas dahil pag naabutan sila, ilalagak sila sa bahay ampunan. Nang nagkaedad na sila at kaya ng lumaban, natutunan na nilang tumago at tumakas sa sindikato. At sa apat nilang magkakasama, dalawa na lang sila ang nabubuhay. Ang dalawa pinatay ng sindikato dahil nanlaban ang mga ito. Pasensya na kayo mga pinsan ko. Wala akong kakayahan. Hindi ko kayo na ipagtanggol man lang. Patawarin niyo ako. Hagulgol ni Gado. Insan, ayos lang yan. Wala kang kasalanan. Basta tayong dalawa, maging matatag at maging mas matapang dahil hinahanap na nila tayo. Saad ni Luis. Ngayon patago-tago na sila at walang kapayapaan, laging nakaandam sa bawat may lalapit sa kanilang mga tao. Gadong, gutom na ako. Ani Luis, pinsan ni Gadong. Insan, andyan pa mga tauhan ni Boy Taga. Baka makita tayo. Nako, itutumba tayo ng mga yan. Tiisin mo muna. Mamaya, paggabi na, lalabas tayo. Ani Gadong. Araw-araw ganun ang senaryo ng magpinsan at halos hindi na makatulog ng diretsyo. Konting kaluskos, agad silang alisto at muling tatakbo at tatago sa ibang lugar ng Kamaynilaan. Pero nabalitaan nila na buwag ng sindikato nila Boy Taga at sila raw ay nagpatayan at ang mga pulis na kasapi hinahunting sina Boy Taga dahil sa droga. Ngayon nagtatago na raw ang grupo nila Boy Taga at lumabas na ng Maynila. Kaya naman tuwang-tuwang magpinsang Gado at Luis dahil makakalabas na sila sa lansangan ng Kamaynilaan na hindi natatakot. Maging ang iba nilang kasamahang pulubi, malaya na at ang araw-araw na buhay nila ay umaayon na sa kanila. Nakakapanlimos na sila ng tama at nakakatambay na maging sa labas ng simbahan at sa labas ng mall. Gado, anong balak mo? Mag-iipon ba tayo? At babalik na ng Bataan? Ha? Tanong ni Luis. Baka wala na tayong balikan dun, insan. Halos 10 taon na tayo dito.
at matatanda na magulang natin. Natitiyak ko, patay na sila. Saad ni Gado. Ganito na lamang ba tayo, insan? Mamamatay na lamang ba tayo sa lansangan? Ha? Sa bagay, nakasanayan ko na rito. Daing ni Luis. Insan, ikaw mag-ipon ka. Mag-aral ka. Marami naman na may edad na nagsisimula muli sa elementarya. Nako, pagtatawanan lang nila ako, insan, at ibubuli. Wag na lang, ani Luis. Ramdam ni Gado ang lungkot ni Luis. Wala naman siyang magagawa dahil siya man ay grade 6 lamang ang natapos at lumayas na nga sila sa kanilang lugar. Dumaan ang mga araw at nakasanayan na nila ang ganong pamumuhay at ngayon iba na, may naiipon na sila at nakakakain na ng ayos, di tulad nung patakbo-takbo sila at laging gutom. Sadya nga na may kabutihan sa puso si Gado. May mga tinutulungan na itong mga bagong saltang kabataan sa Maynila at siya'y naging kuya ng lahat at ayaw niya na magnanakaw ang mga ito. Sa oras na malaman ko na nagnakaw kayo, magagalit ako at ako mismo magsusuplong sa pulis at ipadadampot ko kayo. Tandaan niyo yan, ha? Wika ni Gado. Natutunan na rin ni Gado ang maging kargador at lahat ay pinapasok na niya basta marangal na trabaho. Isang araw habang nagpapahinga sila ng pinsan niyang si Luis sa isang parking lot at isang lalaki na tama lamang ang edad ang naglalakad at parang may hinahanap at pabalik-balik sa lugar at halata na hirap na ito dahil sa tindi ng init. Sir, bakit po? Tanong ni Gado. Nalaglag ang wallet ko. Andun lahat ng pera ko. Bagong withdraw kasi ako sa bangko. Pambayad ko yun sa mga tauhan ko. Saad ng lalaki. Naku, tara po. Tulungan kitang maghanap. Saan po ba kayo galing? At saan po kayo huling tumigil? Ani Gado. Nagpahinga ako sa banda roon dahil nahilo ako. May diabetes kasi ako. Kaya nagpahinga muna ako saglit. Wala tuloy ako pamasahe pabalik ng Intramuros. Wika ng lalaki. Ganun po ba? Teka po. Meron ako rito 100 piso. Ibibigay ko na lang po sa inyo. Kasya na ba yan, sir? Alok ni Gado sa lalaki. Naku, oo naman. Kasya na yan. At magta-taxi na lang ako. Malaking tulong na yan, iyo. Salamat, ha. Bakit mo ako tutulungan? Hindi mo naman ako kilala. At alam kong mas kailangan mo yung pera. Hayaan mo. Hahanapin kita. Babalikan kita dito, ha. Ako si Kuya Bert Hilario. Tandaan mong pangalan ko, ha. Saad ng lalaki. Naku, wag nyo na isipin yun, sir. Ang mahalaga, baka uwi kayo ng ligtas. Saad ni Gado. Ipinara ni Gado ng taxi ang lalaki at saka ito umalis. Ang bait mo talaga, insan. Di ba huling pera mo na yun? Ibinigay mo pa talaga. Saad ni Luis. Tandaan mo, pinsan. Gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo sa araw-araw natin dito sa lansangan. Alam mo naman ang buhay natin dito. Laging alanganin. Mamatay man tayo, at least may nagawa tayong kabutihan sa kapwa natin. Wika naman ni Gado. Dumaan ang buwan at nanatili si Gado na tumutulong at minsan ang mga matatanda na tindera ay pinagbubuhat niya ng libre. Kaya kilala na siya sa lugar ng Baklaran at Divisoria bilang isang matulungin. Pero ang mga alagad ng demonyo, muling bumabalik na naman ang mga ito sa lansangan at nagsimula na namang maghari-harian. Kaya ang grupo ni Gado patago-tago na naman at sa katatakbo nga nila, lumabas na sila ng Maynila. Isang tanghali nga katirikan ng araw ang magpinsang Gado at Luis at sa tindi ng gutom, namahinga sila sa parking lot ng malaking restaurant at nakita naman sila agad ng gwardiya at pinagtabuyan. Isang lalaki ang bumaba ng kotse at nakita sila na itinataboy ng gwardiya, kaya agad silang tinawag at pinagalitan ng lalaki ang gwardiya. Guard, wag mo silang itaboy. Ang sama na ugali mo, ah. Gusto mo bang tanggalin kita? Ha? Bakit ganyan ang trato mo sa kanila? At halos ipagtabuyan mo sila, ha? Iho? Ako ito, si Kuya Bert. Naparito ka.
Bakit kayo nakarating dito? Ha? Mukhang gutom na kayo ah. Sumunod kayo sa akin. Saad ni Bert, ang lalaking tinulungan ni Gado sa Maynila noong nawalan ito ng wallet. Nagulat ang gwardiya at nagulat din si Gado at Luis. Mabuti at dito kayo napadpad sa akin. Ako ang bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Akin ang restaurant na ito. Kumain kayo at iuwi ko kayo sa bahay ko. Sige, kumain lang kayo. Saad ni Bert. Halos hindi malaman ng dalawa ang gagawing pagkain sa tindi ng gutom. Mayaman pala si Bert at may-ari ng malalaking kainan sa Intramuros. At ilang taon buhat mangyari ang pagkawala ng wallet niya sa Maynila, bigla rin ang pagsikat at paganda ng kanyang mga negosyo. At para sa kanya, swerte ang perang ibinigay ni Gado. Salamat Kuya Bert ha. Busog na busog po kami. Saad ni Gado. Huwag kayong aalis. Ipapatid ko kayo sa bahay ko. Mula ngayon, tutulungan ko kayo. Saad ni Bert. Inihatid sila sa isang malaking bahay at agad sila inasikaso ng pamilya ni Bert. Pero si Luis na ilang at ayaw ng ganong buhay. May babalikan raw siya sa Maynila at nagpaalam kay Gado. Pinipigilan ni Gado ang pinsan pero ayaw talaga nitong tumigil sa bahay nila Bert. Hoy insan, bakit? Ayan na oh, may bago na tayong bahay. Ayaw mo ba ng bagong buhay ha? Mag-aaral muli tayo. Saad ni Gado. Ayaw ko pinsan. Babalikan ko ang ating mga kasamaan sa Maynila. Hindi ko nahangad pa ang ganitong buhay. Sagot naman ni Luis. Dumating si Bert at hinahanap si Luis at sinabi ni Gado na ayaw ni Luis ng ganong pamumuhay, naiilang ito at mas gusto sa lansangan. Hayaan mo na siya Gado. Mula ngayon, babaguhin ko ang buhay mo. Magbagong buhay ka at sikapin mong umahon at balikan mo sila at abutan ng tulong. Hayaan mo at hanapin natin sila sa tamang panahon. Saad ni Bert. Ginawa nga lahat ni Gado ang lahat ng payo ni Bert at napakabait ng pamilya nito. Itinuring siyang hindi ibang tao. Pinag-aral siya sa ALS at binago ang buhay. Ilang taon pa ang lumipas. Binabalik-balikan ni Gado sina Luis sa lansangan at inaabutan ng pera. Masaya na si Luis sa ganong pamumuhay. Ngayon nga isa ng negosyante si Gado at tinuruan siyang magnegosyo ni Bert. Si Gado ang nagpatuloy ng maliit na branch ni Bert sa Kamaynilaan at tuwing hapon ang mga pulubi nakapila sa tindahan ni Gado at kanyang pinapakain. Nakita ni Gado na may asawa na si Luis. Nakilala rin ito sa lansangan. Kaya naman pinilit na ni Gado si Luis na manirahan sa isang tahanan at upang maging ligtas ang anak nila at binigyan niya ng isang maliit na tindahan. Insan, salamat ha. Kailanman hindi ako nagsisi na sumama ako sa iyo dito sa Maynila. Noong kabataan pa natin, kitang-kita ko na kung gaano kakabuting tao. Saad ni Luis. Sana pinsan, ipamulat mo rin sa magiging anak mo na maging mabait sa kapwa. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong mag-asawa. Basta tulungan nyo rin ang mga kagaya nating pulubi. Wika ni Gado. Pero isang masakit na balita ang nakarating kay Gado. Inatake raw sa puso si Bert at nag-aagaw buhay sa ICU. Agad siyang napatakbo sa ospital. Doon inihabilin ni Bert kay Gado ang lahat ng kanyang branches ng restaurant at iba pang negosyo. Nahihirapan man, nagawa pa ring magpaalam ni Bert dito kay Gado. Dahil walang anak na lalaki si Bert, kay Gado niya iniatang ang lahat. Kaya naman halos maubos ang luha ni Gado nang bumigay na ito at naghingalo. Gado, salamat at nandyan ka. May kaagapay pa kami mag-iina. Sana wag mo kami iiwan ha. Pakiusap ng misis ni Bert na may edad na rin. Pangako po, akong bahala sa lahat ng inihabilin ni Kuya Bert. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Ani Gado. Hindi na nga nag-asawa si Gado at naging matandang binata na ito. May mga pamilya na rin ang mga anak ni Bert at nasa ibang bansa na ang mga ito, kasama ang asawa ni Bert na may sakit na rin. Maraming pinag-aral si Gado ng mga batang lansangan at mga cum laude ang mga ito na magtapos.
at ang ilan pinaghawak ni Gado ng mga branches ng restaurant niya at ang iba mga fast food naman at maraming pulubi ang nagbagong buhay dahil kay Gado. Kinilala si Gado sa bayan ng Intramuros at binigyan ng parangal at maraming samahan ang kumilala sa kabayanihan at pagiging matulungin ng dating pulubi. Ngayon patuloy na tumutulong at may mga itinatag na itong foundation at si Gado lahat ang founder nito. Hanggang sa huling hininga niya, pangako nito na mananatili siyang magpapakain ng mga pulubi sa kabaynilaan. Isa-isa niyang hinanap ang kanyang mga kamag-anak sa Bataan at tinulungan. Kaya naman lagi niyang sambit, kahit pa kayo ay pulubi lamang, lagi niyong tatandaan na may mga anghel sa lupa na handa tayong tulungan. Ani Edgardo, ang dating pulubi.